Binabaluhuran ni Shero Magno si PRRD at VP Sara kanina sa live. Putang ina, naghahanap ng kakampi. Ayan. Actually, wasak na si Shelo. I think yung pinaghirapan niya ng bonggam-bongga to be amiable, to be palatable sa mga DDS. Talagang naruwin talaga ng bonggam-bongga si ano nagtawag si Sas. Kasalanan ni ni Ate Cathy at saka ni Sas yan eh. Ganon. Kasi di ba sinare ni Ate Cathy, nakita ni Sas. O di nakita ni Sas, nagtatatalak siya na nagtatatalak, ganyan. In which, ako nung nakita ko rin yun. Kasi ako, remember bago umakyat si Sas nung live nun, sabi ko, the mere fact na nandun si Trillanes, questionable na yon. Tapos magtatawag na antay-Sara Kineme, ganyan. Kasi parang, ang feeling ko, nakakabastos naman, ini-invite ako pumunta dyan, pagkatapos ibang-iba yung call, pagkatapos biglang nandun si Trillanes, pagkatapos yung statement ni Shelo Magno, pagdating sa corruption, Inday Sara lang yung gusto niyang masagot, managot. Di ba parang tanga, di ba ang tanga-tanga nung slogan nila, Marcos budget pahirap, Marcos papanagutin, Sara alisin. Sobrang tanga. Akala ko siguro ito na ni Shelo Magno, lahat kaya niyang pagtripan at kaya niyang si Shelo di naman feel ng mga contemporaries niya yan eh. Actually, sa totoo lang kasi ako when I ask people around, sabi ko nga, si Ate Cathy, di ba, ang dami rin nagkikriticize yan kasi parang ayaw ilabas yung USB niya, ganyan. And to some extent, parang ako, naiisip ko rin yun. Pero when I ask around about her, actually, magaganda yung feedback sa kanya bilang person. Ganun, sabi ko, okay, so parang, magaganda yung feedback sa kanya. Ganyan, may nagsasabi na, si Shelo Magno, syempre, taga-UP rin ako eh. Di ba? Nag-aas ako sa mga contemporaries na. Ay, narcissist. Totoo, Michelo. Sa totoo lang. Yun yung mga naririnig ko. Ayun. Well, kung ganyan naman kasi talaga yung ugali mo na you are deceitful in terms of your anti-corruption advocacy, marami talaga mabubisit sa'yo. Ayun. Kagaya ng binobobo-bobo mo kami sa punta na tayo dito kay Shelo Magno, ha? Kasi, di ba nga nag-post ako, nirarat-rat ko talaga siya kahapon. Kasi, nabubisit ako dun sa yung mga etos ba na, kunwari concern sa public funds, pagkatapos hindi naman pala. Actually, kung nanonood kayo ng live ko religiously, nag-express ako ng concern dun sa pag-file nila ng kaso sa PhilHealth eh. Kung natatandaan nyo yun. Nag-express ako ng concern doon sa pag-file ng grupo nila Shelo Magno doon sa PhilHealth. Remember, ito yung isang mga punto na pinagkasundaan ng iba't ibang kulay, iba't ibang mga political observers na maling-mali na ginawa ng Marcos administration. Yung paglipat ng 90 billion na excess fund kuno ng PhilHealth at ibabalik sa National Treasury. Ngayon, itong 90 billion na to, meron tong 4 na tranches ng transfer sa National Treasury. Nung nag-file sila ng petition, na-transfer na yung first tranche. I think mga 30 million yata yung unang-unang, 25-30 billion yata yung unang transfer. Hanggang sa ang naiwan na lang, 29 billion sa PhilHealth. After ng first na transfer, doon sila nag-file ng petition. Adi sige, okay, parang wow, that's a good ganyan. Yan ang kasi dyan naman talaga nakakalamang ang yellow eh. Kayang-kaya nilang mag-file ng mga kaso-kasong ganyan. They have a mechanism to make it sustainable for them na i-push yung mga legal activities na mga ganyan. And sa totoo lang, kahit pa paano, kumbaga, kung talagang saseryosohin nila yung kaso, di pagkatapos manalo sila, di everyone's going to benefit. Okay yun, walang problema doon. And kaming mga Dutertista, we can appreciate that kahit alam namin na anti-Duterte ka. 'Di ba? Ma-appreciate namin 'yan. Pero nung time kasi na 'yon, talaga, parang meron talaga ako naaamoy na malansa. Kasi after nung first, nag-file na sila nag-file na sila ng petition. Tapos doon sa pag-file nila ng petition, may kasamang TRO 'yun. Pero yung second tranche at saka yung third tranche ng transfer, nangyari pa rin.
nangyari pa rin. So, ang naiwan na lang is yung fourth tranche. Yung fourth tranche na lang yung naiwan sa PhilHealth na tini-RO ng Supreme Court. Tapos, parang sabi ko ba, bakit parang hindi na bother yung mga nagdemanda? Kasi you are protecting the 90 billion pesos not to be transferred to the National Treasury. Yung first, second, third tranche na transfer, do ibig sabihin, hindi mo na naprotektahan yan. 'Di ba? Yung TRO covered the fourth tranche. So basically, yung demanda mo, ang naprotektahan lang niya, yung 29 billion. Parang hindi naman galit sila, Shelo. Parang hindi naman galit sila, Shelo. Parang feeling ko, kung kayo yung nag-file ng kaso at galit kayo sa mga nangyayari, hindi ba dapat mag-request kayo sa Supreme Court? Like, for example, no, what we want here is to protect the 90 billion. The 90 billion should not be spent by the national government to whatever fund they want to spend it on, ganyan-ganyan. Yung mga pera na na-transfer na sa national government should be put in the escrow. Hindi ito dapat until masettle natin tong issue ng PhilHealth transfer so that yung coverage ng interpretation mo na 90 billion, nandun pa rin yung essence. 'Di ba? Ako hindi ko alam. At nagtataka rin ako na bakit ganun yung naging behavior ng Supreme Court. Ganyan. I'm so sorry. I'm just speaking my mind, no? I'm not putting any doubt on pero sa akin lang, nakakataka na bakit umokay kila Shelo Magno yung ganong situation, that when the Supreme Court issued a TRO and it is only limited doon sa fourth tranche, which is around 29 billion, hindi kayo nagalit dun sa first, second, third at saka tranche na hindi naman na-TRO. Nireshare ko yung post ko December 1 yun, when I spoke about may lansa tong petition nila sa PhilHealth. So dun pa lang talaga, duda na ako dito sa mga intention. Pero, hindi legit. Parang hindi legit ang pagiging nito ni... Diba kasi kung poprotektahan mo, dapat rarara ka, ganun. Dapat rarara ka, tapos dapat, di ba dapat maingay ka sa Supreme... I don't know, maybe you can educate me. Meron ba silang ginawang additional action aside from that? Because I haven't... I try to monitor what is going on with that. Pero, sa paghahanap ko, wala akong nakita But it doesn't mean na hindi porket hindi ko nakita, hindi nangyari. So, if you think that there were actions to really push for the protection of the 90 billion and not only the 29 billion PhilHealth funds, please educate me. Otherwise, malansa talaga. Shelo Magno put up another poster with Tamba in the middle, pero it was taken down before the day was over. Tinake down pala niya yun, Dang. Inalis pala niya. Afterthought kasi. Nung una, meron kang pa-statement ang haba-haba, wala si Martin, kinall out. Pagkatapos, nilagay mo yung picture ni Martin. Pagkatapos, eventually, tinanggal. Nakakatawa pa doon. Pagdating doon na, kasi dapat daw isama si Martin Romualdez. My God! PhD in economics, you have to be reminded that the budget is under the House of Representatives. It originates from the House of Representatives. At sila rin ang nag-transfer ng GAB sa Office of the President. You need to be reminded of that. Nakakaloko naman to si Mata. Dito ako nabubisit kay Shelo Magno yung parang bakla, wala ka na share sa amin na sobrang talino. Yung mga ina-explain mo, sa totoo lang, those are the things that we can figure out on our own. I'm so sorry meron siyang mga magagandang explanation and a lot of people appreciate it. And okay lang sa akin yun kung kunwari ginagawa siyang reference ng ibang tao, ganyan. Pero ako personally, hindi ko nga I do not remember sharing any of her content Kasi nga parang, yung parang naiirita ako sa ugali. Naiirita ako sa ugali, yung may pagkakupal talaga na yung parang, ang pag-aaralan natin ngayon, ganyan-ganyan, yung mga ganong echos. Ngayon, meron kasing sutil ako na follower na ang ginagawa niya, yung mga post ko, ini-screenshot niya, tapos nilalagay niya sa wall ni Shelo. So ito yung post ko, sasabi ko, sa 73 million na notice of disallowance, gustong abalahin ni Shelo Magno ang mga tao. Pero hindi sa 150M na unsettled, na suspended, disallowed, and charges ng COA sa UP system. Baka fake corrupt advocate yan, ganyan. So kaya meron akong sutil na follower. Pinost niya sa wall ni Shelo Magno. Sabi niya ganon, again guys, bago mag-comment, please do a comprehensive lit review otherwise fake news. Ikaw,
Putang ina nito ni Shelo Magno, kapal lang mukha mo eh. Best in fake news ka, putang ina. Yung sinasabi mong may graft yung anong legal basis mo doon? Actually, if you're going to look at the audit of UP system dun sa, ng COA sa UP system, it screams technical malversation. Lalo na yung the way they invest their money. Di ko alam kung binasa mo, Shelo Magno. But of course, bilang dissenting tao, you do not insinuate that. Because at the end of the day, magre-reflect rin naman yun dun sa report ng COA. At if they see that there is something that has to be prosecuted, kasi pwede naman mag-prosecute yung COA, mag-recommend or at least mag-recommend na, i-prosecute nyo to dahil binalahura ang public fund. You let them. Ang pinagkaiba natin, Shelo, hindi ako atribida. Ikaw atribida ka, di pa tapos yung COA audit process sa OVP, nakapag-decide ka na, may graph aspect, ganyan. That is your opinion. Ngayon, nagkaso kayo or whatever, di hintayin nyo yung result, paano kung matalo kayo dyan? Pagkatapos magsasalita ka, otherwise fake news, kineme, ganyan. Okay. Bakla, pag nag-post ako, Shelo, meron akong documents. Diyos me. Sa totoo lang, ayaw ko talaga yung nagsusulat ng sobrang haba kasi gusto ko direct to the point parate. This is the 2023 Annual Audit Report na letter G na observation, significant audit observation ng COA sa UP system. This was released in 2024, I believe. Kinontent ko na to last year. Noong 2022, meron silang unsettled na 160 million. 123 million na suspension at saka 37 million na disallowance na remained unsettled as of December 31, 2022. Contrary to the COA Circular 2009-006 dated September 15, 2007. Yan. Diba? Pagkatapos, 2023, meron pa rin silang total na 150 million pesos na unsettled na suspension, disallowance, and charges. Ito yung malupit yung charges. 1,257,287 pesos. 257,287 pesos and 57 cents. Kasi yan, pinapasuli na yan. Yung amount na yan. Charge na yan. Kailangan mo nang i-return yan. Ngayon, I'm pretty sure, kasi nga, dahil pino-observe ko naman si Shelo Magno at alam ko naman kung paano siya mag-isip eh. Alam ko na siya ay gagawa ng fake substantive distinction between dun sa audit ng confidential fund at dun sa audit ng UP system. Alam ko na gagawin niya yon. So anyway, dahil meron nga akong makulit na follower, ayan na, dito, talagang kinulit-kulit niya si Shelo Magno doon, ganyan. So, ayan yung proof. Meron disallowances, suspension, at charge ang UP system. Hindi ka naman nababother. At bakit daw siya hindi nababother? Ito ang nakakatawang reply ni Shelo Magno. Sabi niya, ayan, let's have a lesson on comparability. Kung gagawa ng comparative studies, importante ang basihan at pag-compare. I agree! Comparable ba ang dalawang UP audit report and OVP DepEd audit report? I-process natin ng kaunti. Ito ba na ini-insinuate niya that there is substantial distinction, no? And I think at this point, you are starting to be really, hindi mo na ginagamit yung utak mo dito, Shelo Magno. Nature of the accountability of this allowance sa UP across numbers of professors. Sa Confi Fund, si VP Sara, yun yung sabi niya. Unang-una, madam, pag inaudit ang agency, yung ino-audit agency. It doesn't matter kung si VP Sara, 10 pesos yung nakita sa kanya, it doesn't matter kung piso yung nakita doon sa mga professor, that is still accountability. I do not know, ba't magmamatter sa'yo kung malakas o mataas or makonti? Kung maraming professor or konting professor, it doesn't matter. We check ano ba yung ino-audit, public funds. Yung OVP at DepEd, yung inaudit doon, public fund. Yung sa UP, public fund din. So, what is there to compare? Apples to apples tayo. They are both under the scrutiny of COA. Yes or no? Let's compare. Ngayon, kung kunwari sa UP, it involves 100 professors
doon sa 150 million pesos. Does it make it more acceptable? Kumpara doon kay VP Sara na mag-isa lang niya? Kasi kung maraming professor ang na-issuehan ng notice of suspension, notice of disallowance and charges, hindi ba dapat mas mag-worry tayo? Dahil ibig sabihin, sa UP, nagiging practice ang i-violate ang audit practices ng COA. Dapat kabahan tayo dyan. So where is the distinction? The only difference here is that yung 125 million is confidential fund. Pagkatapos sa UP, regular audit yan. Okay? Ibig sabihin, fina-follow nila yung usual yung usual audit procedure. Is it the fault of the Vice President that the applicable rule in auditing the confidential fund is Joint Circular 2015-01? Fault ba ng Vice President yon? You cannot subject her to regular audit kasi yun yung special rules dun. And you cannot fault Inday on that. Kung fina-follow ni Inday yung rules na yun, then there should be no problem. Yun lang yung significant na difference dito. Confidential fund yung isa hindi confidential fund. Gets na, madam? Again, both are public funds. Both are subject to the actions of COA. Ang difference lang dyan, yung substantiation ng document, kasi regular audit yung isa merong mga specific requirements, may report, may mga kineme-kineme, yung mga voucher, ganun-ganon, iba. So, yun yung ipa-follow nila. Nevertheless, kahit ganun yung proseso sa confidential fund, still subject to same actions of COA. Pwedeng masuspend, madisallow, at magkaroon ng notice of charge ang COA doon. So ngayon, anong nature yung tinutukoy mo? So sabi niya, sa UP, alam ang source ng disallowance, taga-undergo ng usual COA audit, publicly available ang information. Sa Confi Fund ni Sara, may Mary Grace Piatos at iba pang chichirya. Hindi publicly available ang info kasi nga Confi Fund, but it doesn't mean pwede na kung anong inventong vouchers. Unang-una, it's not for you to say na imbento yung mga vouchers. Hindi ka COA. Pagkatapos, pangalawa, hindi porket hindi mo alam, ibig sabihin may graph na. Your knowledge on the substantiation of the expenditure of confidential fund is not dependent on your knowledge of it. Ano porket alam mo, pagka alam mo kung paano ginastos, ibig sabihin hindi na graph? Huwag niyo kami pinaglololo ko sa mga ganito. Pag yung mga comparability, di ka makapag-compare ng maayos eh. Tigil-tigilan niyo ako, ma'am. Sa UP, alam ang source ng disallowance, syempre, hindi yun confidential eh. Eh ikaw, bakit pilit mong inaalam yung kung paano ginastos ang confidential? Eh confidential nga siya. It's not for you to know. Learn your proper place. Pinipilit mo na malaman, eh hindi ka naman nandun sa ganung level na kailangan ipaalam sa'yo. Mag-presidente ka muna ng Pilipinas, mag-speaker of the house ka, o di kaya mag-senate president ka para alam mo. O di kaya, ang matalinong tao, ang demand mo dyan, kung gusto mong malaman, i-declassify yung confidential work ni Inday Sara for the 125 million pesos. Yun po ang remedy dyan. O ginawa mo ba yon? Nag-request ka ba? Na ipa-declassify? Hindi ang narcissistic nung approach mo eh. Kailangan alam mo, kasi hindi ko alam. Kaya dapat alamin ko. Hindi po depende sa knowledge ninyo. O unless mag-Senate President ka, mag-Presidente ka ng Pilipinas, or mag-House of Representative ka, entitled ka doon sa details. Malalaman mo exactly kung bakit may Mary Grace Piatos dyan. Wala ka sa ganung posisyon. So, iligpit rin po natin yung sarili natin sa tamang lalagyan. Sa UP, malinaw ang paggamitan at pinagamitan ng pondo kasi pumasok siya sa regular budget process. Sa Confi Fund, ngayon kung malinaw na merong disallowance, may malinaw na merong charge, malinaw na merong suspended funds. Ibig sabihin, may na-violate. Bakit hindi ka offended? Actually, significant observation dyan, yung tungkol doon sa investment, na walang mga dokumento, nakalagay doon sa report nila. They have been doing it in 2022 and still doing it in 2023. Nandun pa rin yung observation, di pa rin nagagamot. So sabi, sa Confi Fund ni VP Sara hanggang ngayon, malabo ang pinagamitan. Malabo talaga kasi hindi mo talaga malalaman. Hindi ka naman entitled to that information eh. Ganun ka simple, ma'am. Hindi nyo kami mapapaikot dito, di kami tanga. Okay?
Siguro marami kang estudyante, oo lang ng oo sa'yo, but not us, we're not your students. Sa UP, malinaw na hindi makaka-retire ang mga prof kapag hindi masettle ang disallowance. Si VP Sara, babalik ba niya ang confi funds? This is really stupid, sa totoo lang. Hindi mo alam ang notice of charge, madam. Hindi mo alam na si COA pwedeng mag-order kapag kunwari hindi siya satisfied doon sa mga substantiation ng Office of the Vice President doon sa confidential fund, pwede niyang i-order na isoli yan. Bakit ka? Isasoli ba niya? O, isasoli niya yan kapag kunwari meron ng notice of charge. Okay? Para sa iyong kaalaman, Shelo Magno, si Junjun Binay, na notice of charge yan sa confidential fund. Eto, COA orders Binay et al. To return 45M Intel confidential funds. Ito yung mga notice of disallowances na hindi na na-explain ng maayos at nahinog na at pinasoli na kay Junjun Binay. Nagets nyo, madam? So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, madam, hindi ka dapat nag-worry kung masasoli ba ang pera o hindi. Kasi COA can order the return of the money. Eh, ang problema, ayaw mong maghintay at rebida ka. Yung pinakita ko sa inyo, madam, na 45 million na Intelligence and Confidential Fund ni Junjun Binay na pinasole, that is also based on Joint Circular 2015-01. Lastly, eto, and dito ka pumasok sa aking patibong. So, maliban sa nagugulat ka lang sa mga figures, does it make sense to compare the two? Yes, it makes total sense to compare the two. Kasi sa totoo lang, nung nakita ko yan, hindi naman ako nagulat sa figures. Hindi ako nagulat sa figures, ma'am. And you just walk into my bait. Why? Kasi, madam, ang only distinction sa pinag-uusapan natin dito is yung isa confidential fund, yung isa hindi. But both are subject to same actions of COA. Both are public funds. Okay? So they are still comparable when it comes to applicable rules and remedies. They follow the same. Gets mo, ma'am? So ibig sabihin, comparable itong dalawang ito, kung ano yung available na remedy sa UP, yun din yung available na remedy kay Inday. Kung nag-iisip ka, alam mo yan. Eh kaso ayaw mong mag-isip.